Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagsumite ng courtesy resignation si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplasca. Kasunod ng banta ni House Speaker Martin Romualdez, naharangin niya ang pag-aproba sa budget ng ahensya. Lumabas naman sa investigasyon ng OTS na pera nga ang isinubo ng nahulikam nilang tauhan sa NAIA. May unang balita si Jonathan Andal. Hindi tsokolate kundi pera ang sinubo na yan ng babaeng empleyado ng Office for Transportation Security o OTS. Yan ang lumabas sa ginawang administrative investigation ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Ang sinasabi doon sa investigasyon ay guilty. Guilty na ano? Guilty na pera. Na pera. Although ang sinasabi nga nung babae, no, chocolate daw. Meron siyang affidavit no. Pero ang nakita ng mga investigador ay guilty siya talaga. Guilty raw ang babaeng staff sa pagnanakaw ng nawawalang dolyares ng isang pasahero. Dami rin dito ang 3 iba pang OTS employee na kasabwat umano ng babae. 4 kasi yung nakita natin dito sa yung nakita talaga na may mga ginagawa no doon sa CCTV no. But siguro pag nagkaroon ng criminal investigation, lalabas pa kung meron pang other people involved. Suspendido na ang 4 na empleyado ng OTS na hindi muna pinangalanan. Posible silang matanggal sa serbisyo pagkatapos ng due process. Dahil sa pangyayari, sabi ni Bautista, kailangan ng mas mahigpit na pagsala sa recruitment sa mga aplikante ng OTS. Sa mga kasulukuyang empleyado, meron daw retraining para sa kanila. Kinumpirma rin ni Bautista ang pagbibitiw sa pwesto ni OTS Chief Mau Aplasca kahapon. He's very sad about it, no? But of course, sabi nga niya, meron ding pagkukulang nga yung mga yung agency, no? Although sinasabi niya na karamihan nito ay mga minanang mga problema. Sabi ko sa kanya, may mga nangyayari talaga, no? And we have to accept the fact that we have responsibilities also as officials, no? Hindi pa raw tinatanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Aplasca. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Aplasca, sinabi niyang ikinagulat din niya ang resignation call ni Speaker Romualdez. Pero naiintindihan naman daw niya ang command responsibility. Hindi na po kasi maganda na i-hostage yung budget ng buong departamento dahil lang po sa akin na sino ba naman si Yusek Mau Aplasca. Maliit na tao lang po ako na nagtatrabaho sa gobyerno. Sa ngayon, ayon kay Secretary Bautista, magsisilbi munang officer in charge ng OTS si Deputy Administrator Assistant Secretary Jose Briones Jr. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Quezon City kagabi dahil sa malakas na ulan. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa kinaroroonan mo? Maris, good morning. Sa pag-iikot natin ngayong umaga, wala na tayong mga kalsada na nakita na baha dito sa Quezon City. Pero umabot nga ng madaling araw bago tuluyang humupa ang baha sa ilang kalsada dito sa lungsod. Ang iniwan po niyan ay makapal na putik at mga basura. Kaya naman yung mga residente ay tulong-tulong sa paglilinis ngayong umaga. Pasado alas 11 na kagabi, mataas pa rin ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City. Sa bungad abot binti ang tubig. Pero sa gitnang bahagi ng kalsada ilampas tao raw ang baha. Naglutangan ng mga basura, hindi makadaan ang mga motorista. Kaya gumamit na ng bangka ang mga otoridad para masundo ang mga stranded na commuter. Isa sa kanila si John na pauwi na sa kanyang bahay nang maabutan ng malakas na buhos ng ulan. Malalim na. Nung una hindi, pero pataas siya ng pataas. Tapos yung kayo na pang mga parang 2 oras na yung ulan pero gano'n nakataas yung baha agad. Galing naman sa trabaho si Joy at hindi makauwi sa kanyang bahay dahil walang masakyan. Pagod, tapos yung bahay mo, na yung tubig ang taas doon, walang makasama, may mga pamilya mo, yun, nag-aalala rin ako. Malalim din ang tubig sa bahaging ito ng Santo Domingo Avenue. Maraming motorista ang hindi makausad. Ang truck na ito hindi na sinuong ang baha, pero ang isang kotse ay sumubok na makalusot. Sa Maria Clara Street ay abot binti ang taas ng tubig. Bangka na rin ang ginagamit malapit sa panulukan ng Araneta Avenue. Tulong-tulong naman ang mga residente sa pagtulak ng kotse na tumirik sa gitna ng baha sa biyak na Bato Street sa Barangay Santo Domingo. Abot binti ang tubig.
Kaya inilikas sa mga residente ang kanilang mga motorsiklo, sidecar, maging ang imahe ng itim na Nazareno. Madali naman lumupa, kaya lang napapagod din kami. Lahat nililikas. Pati yung Nazareno, nakita ko nilikas yun. Nilikas namin. Yan ang unang uwi, namin yan. Inuuna lang namin mga sasakyan, tapos sira, susunod namin. Bumaha rin sa Banawe Corner, Enes Amoranto Street. Ang dalawang bata hindi alintana ang panganib na dulot ng paliligo sa baha. Enjoy sila kahit pa may dumaraan na ilang sasakyan. Ang motorcycle rider na si Adrian na pauwi sa Balintawak, bumuelta na lang. Mahirap kasi nakamotor, baka pasukin tong tambucho, masira. Masira to baka pag pinilit ka yan. Hanap na lang ako ng ikutan ko. Madaling araw na nang tuluyang humupa ang pagbaha. Iniwan ito ang makapal na putik sa Enes Amoranto Street. Sa Araneta Avenue, sumabit pa sa mga steel fence malapit sa creek ang mga basurang inanod ng baha. Magkahalong putik at mga basura rin ang tumambad sa Maria Clara Street. Samantala Maris, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa Enes Amoranto Street, malapit doon sa panulukan ng Araneta Avenue. Makapal na putik pa rin yung makikita dyan sa daan, kaya yung mga motorista na daraan dito, inaabisuhan natin na magdahan-dahan dahil madulas po talaga yung kalsada. At doon sa ibang bahagi nitong kalsada ay marami pa rin po mga basura na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilinis. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hindi pa raw napapanong alisin ang price cap sa bigas ayon sa Department of Agriculture at National Food Authority. Dalawang araw pa bumaba, 3 araw pa eh. So siguro after 1 week, saka natin malalaman kung bababa o aalisin. We will have to temper the prices for a little more time before we can remove the price cap. Base sa price monitoring ng DA, bahagya ng bumaba ang presyo ng bigas. Sa datos kahapon, nasa 42 pesos ang kada kilo ng regular milled rice at 49 pesos naman ang well-milled. Lagpas pa rin sa itinakdang price cap na 41 pesos at 45 pesos. Pero para mapababa pa ang presyo ng bigas, unang iminungkahi na pansamantalang bawasan ng taripa sa imported na bigas. Bagay na tinutulan mismo ng Pangulo ayon sa Presidential Communications Office. Hindi raw yan napapanahon dahil inaasahang bababa rin ang presyo ng bigas sa world market. Inalmahan din ng ilang grupo ng magsasaka ang panukala, lalo na't simula na ng anihan dito sa bansa. Una nang iginiit ng Pangulo na hindi supply ng bigas ang problema, kundi mga hoarder at smuggler. Desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Plano maghain ng panibagong diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China. At dahil lang sa inilagay nilang floating barrier sa Baho de Masinloc na sakop ng ating exclusive economic zone. Mungkahi naman ng isang senador, ipatawag ang Chinese ambassador at pagpaliwanagin. Yan ang unang balita ni Rafi Tinma. Naglagay ng harang na may buya. Ang paglalagay ng China ng lumulutang na pangharang sa Baho de Masinloc nitong Miyerkules, hindi raw unang beses nangyari. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dati nang naglagay ng tila lumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff sa Baho de Masinloc noong 2012. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Ngayon, naputol na ng PCG ang harang na inilatag ng China sa bunganga ng Baho de Masinloc at hinango ang angkla ng boya para hindi na magamit. Kinundin na rin ng gobyerno ang pagharang ng bangka ng China Coast Guard sa isang mangingisdang Pinoy roon. Nakita naman natin, muntik ng mabangga yung ating mangingisda. So what will happen kung nabangga yan? Eh di nalagay sa alanganin yung buhay ng ating mangingisda. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard dyan na iwasan yung ganyang pagkakataon. Kahit ang BRP Dato Bangkaw ng BIFAR, sinundan ng CCG habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc na nauwi sa standoff sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti rito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang 2 China Coast Guard at isang Chinese militia. Bahagi ng bayan ng Masinloc, Zambales ang Baho de Masinloc at sakop din ang ating exclusive economic zone.
Pero sa kabila nito, giit ng China sa Pilipinas matapos nitong tanggalin ang pangharang, huwag itong mangudyok o maghanap ng gulo. Pero ang posisyon ng DFA, maging ng ilang senador, iligal ang paglalagay ng barrier. Balak ng DFA na maghain ng protesta. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Pero si Senador Bato de la Rosa tila sawa na sa diplomatic protest. Pwede ro bang ipatawag si Chinese Ambassador Huang Zilian at pagpaliwanagin kung bakit ito ginagawa ng China? We'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung yung kanyan, ambassador yan, hangin ka ito, lasingin kita. Kanya-kanya discount, di ba? Isa pang mungkahi ni De La Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Ikinakampanya raw ngayon ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. May mga bansa na raw na naghayag ng suporta. If we're on the council, we will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga dumaraan sa Ortigas Center sa Pasig, may bagong traffic scheme na ipatutupad doon. Alamin yan sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, anong traffic scheme yan? Yan, good morning. No? Good news para sa mga siklista. Itong isinasagawang dry run dito sa isang bahagi ng Ortigas Center para sa pagpapabuti ng mga bike lane. Sa Makati City pa ang destinasyon ni Jojo Filippo para makapasok sa trabaho. Dahil nakabisikleta siya pagpasok, malayo-layo pa ang papadyakan niya mula rito sa Pasig. Bukod sa pagod, kailangan lagi pa siyang alisto na hindi masagi na sasakyan. Kaya approve kay Jojo ang mga bagong lagay na bike lane markings dito sa ADB Avenue. Mas mahirap sir kasi di na may iwasan na yung may sisingit na mga sasakyan. Siyempre kami nakakatakot po eh. Iiwas kami sa gilid talaga. Mas maganda may ganito talaga po. Simula nitong Lunes, nagpapatupad ng bagong traffic scheme dito sa ADB Avenue. Paghahanda ito sa Active Transport Improvement Project na ipapatupad sa lugar ng DOTR. Road safety sa mga bike lane ang prioridad sa proyektong ito. Malaking tulong sa amin sir kasi mas maganda kasi para hindi rin kami madidisgrasya. Peligroso sir kasi nakadidikit-dikit sa mga sasakyan. Mas madelikado sa amin yan. Igan, ngayong umaga, narito rin yung ilang kawani ng IAC para tulungang gabayan yung mga siklista natin at mga motorista dito sa sinasagawang dry run. Traffic situation naman, ito sa ating likuran, ito yung Meralco Avenue. Medyo may pagbigat na rin ng density ng mga sasakyan. Ito ang latest mula rito sa Pasig, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pinoy Pride ang bitbit ng Gilas Pilipinas Under-16 team sa kanilang pagbabalik sa bansa. Sigurado na kasi silang makakalaro sa FIBA World Cup Under-17 sa Turkiye sa 2024. May unang balita si Bam Alegre. Nakabalik na sa bansa ang Gilas Pilipinas Youth Under-16 team matapos sumabak sa FIBA Under-16 Asian Championship sa Doha, Qatar. Sa 16 na team mula sa iba't ibang panig ng Asia, 4th place ang Pilipinas. Tinalo ng Batang Gilas ang Kazakhstan, Malaysia at South Korea para makarating sa quarterfinals kung saan nanalo naman tayo sa bansang Japan. Isang 6'1 guard at 15-year-old na si Sam sa mga atletang kumatawan sa ating bandera. Sakripisyo at focus daw ang hiningi sa bawat manlalaro para maging bahagi ng national team. Pero sa suporta ng kanilang mga mahal sa buhay at ng mga kababayan, sulit ang bawat pawis at pagod para sa bayan. We beat Malaysia, Kazakhstan, Japan, and Korea. But the most memorable win was definitely the one against Japan because just the emotions from the World Cup is crazy. Thank you for everyone that watched or just supported, and we couldn't have done it without you guys. Sa
tagumpay na ito nasungkit din ng koponan ng karapatang maglaro sa FIBA World Cup Under-17 na isasagawa sa Turkey sa susunod na taon. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Naka-move on na raw si Stolen Life star Carla Abellana sa relasyon nila ng dating mister na si Tom Rodriguez. Oo naman po, definitely po. Nabanggit ko po kanina parang nahanap ko na po ng aking peace. Talagang nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay. Lagpas-lagpas pa po kumbaga sa pag-move on, yung gano'n. So, masaya po. Definitely masaya po kung nasaan ako ngayon sa buhay ko po. I'm happy where I am. Sinabi yan ni Carla sa kanyang contract signing sa bago niyang talent management na All Access to Artists o AAA. Sa ngayon, masaya at payapa na raw si Carla. Pero inamin niya na hindi pa rin siya komportable na makatrabaho ang dating mister. Looking forward naman siya sa mga bago niyang projects. Isa raw sa gusto niyang makatrabaho ay si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Abangan din si Carla sa Kapuso serye na Stolen Life. Reunion project nila ito ni Gabby Concepcion at kasama si Beauty Gonzalez. Challenging daw ang kanyang role na sigurado magugustuhan ng mga kapuso. Pinuna sa Kamara ang hiling na 257.13 billion pesos sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control at drainage projects sa 2024. Tanong na ilang kongresista bakit problema pa rin sa bansa ang baha kahit umabot na sa 1.4 trillion pesos ang nagagastos ng DPWH sa mga proyekto kontra baha nitong nakalipas sa 8 taon. Depensa naman ni Congressman Romeo Momo na sponsor ng budget ng DPWH, makakatulong hinihiling na pondo sa pagtapos ng mga flood control projects. Giit niya na hindi lang basta engineering intervention ang solusyon sa baha. Kailangan daw ng holistic approach at isaalang-alang ang climate change. Lusot na sa Kamara ang panukala magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga agricultural saboteurs. Walang nag-object sa mga kongresista sa panukalang agri-fishery commodities and tobacco economic sabotage. Sa ilalim po niyan, itinuturing na economic sabotage ang large-scale agri-fishery commodities at tobacco smuggling, hoarding, profiteering at cartelizing na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Magugunita ang sinertify na urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukala. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.